Ang kwento ni Tomby. Malayo sa kabiasnan ang bahay nila Tatay Cholo. Kasama niya sa buhay ang anak na si Kevin. Simple lamang ang pamumuhay ng mag-ama. Lumaki si Kevin na walang ina. Namatay ito ng kakasilang pa lamang ng binata. Nakatira sila Tatay Cholo sa isang liblib na baryo. Isa ito sa tinitingala ng mga tao dahil isa itong albularyo. Hindi lamang yon dahil siya ang pinakamagaling sa lahat. Dekasera lamang ang tanging ilaw sa tahanan ng mag-ama. Tanging radyo ang libangan at umiigib sa balon upang makakuha ng tubig. Sanay sa ganong pamumuhay si Kevin at nakontento na ito sa buhay na meron silang mag-ama. Kevin, magsaing ka na dyan. Ako na ang bahalang magluto ng ating ulam para sa gabihan. Huwag mo kong istorbohin mamaya dahil alam mo naman, kapag pagsapit ng alas 5 ay magdadasal na ako. Bili ni Tatay Cholo. Opo tay, kabisado ko naman po ang mga bilin mo sa akin. Tsaka tay, maaari po ba ako lumabas mamaya? Para naman makakuha ako ng mga panggatong. Tugon ng binata. Oo naman anak. Basta palagi mong isuot ang medalyon na bigay ko sa'yo. Para proteksyon yon sa anumang elemento. O siya, sige na. Marami pa akong gagawin. Wika ni Tatay Cholo. Tumango lamang si Kevin sa sinabi ng ama. Matapos mabili na ng anak, kagad na pumasok si Tatay Cholo sa silid para mag-umpisang magdasal. Samantalang si Kevin naman, kagaya ng bili ni Tatay Cholo, nagsaing muna ito. Matapos magsaing, kagad nang dumiretso sa labas ng tahanan si Kevin. Suot ang medalyon na bigay sa kanya ni Tatay Cholo. Bitbit niya ang isang sako at sundang na magkabilaan ang talim. Yun ang laging dinadala ng binata sa tuwing siya ay mangangahoy sa kagubatan. Bago umalis si Kevin, sinigurado muna nitong naluto na ang kanin at wala ng baga ang kalan. Matapos masiguradong ayos na ang lahat, umalis na si Kevin at pumunta sa kakahuyan. Tuwang-tuwa ang binata dahil napakaraming sanga ng puno ang nagkalat sa paligid. Naku, mukhang marami ako makukuha na kahoy ngayon . Panigurado matutuwa si tatay sa akin ito. Puno na naman ang lagayan namin ng kahoy . Wika ni Kevin sa sarili. Napangiti pa ang binata. Nagsimula na si Kevin na damputin ang mga sanga at nilagay yon sa daladalang sako. Kagad namang napuno ang dalang sako ni Kevin. Pasipol-sipol pa ito habang dumadampot ng sanga ng puno. Nang mapuno na ang dala, nagpasya si Kevin na umuwi na ng tahanan ngunit inabot na ito ng dilim sa daan. Nagmamadaling naglakad ang binata dahil medyo malayo sa gubat ang kanilang tahanan. Habang naglalakad, umaawit na lamang si Kevin upang maibsan ng takot na nararamdaman. Hanggang sa bigla na lamang nakakita ng malaking itim na aso. Tumakbo ng mabilis si Kevin at nadapa ito. Ngunit hindi niya alintana ang sugat sa tuhod. Nagpatuloy lamang ito at bigla na lang siyang sinampahan ng asong itim.
Akmang kakagati na sana siya ng aso sa muka. Pero mabilis namang nakailag ang binata. Nang makita naman ng aso ang medalyong suot ni Kevin, kagad itong umalis at hindi na nakita ng binata. Sa takot ay mabilis na pumunta sa tahanan si Kevin. Bitbit ang sundang at kahoy na nakuha. Nagulat si Tatay Cholo nang makita ang anak na humahangos at takot na takot. Ano bang nangyari sa'yo, Kevin? Ba't parang takot na takot ka? May umatake ba sa'yo sa gubat? Tanong ni Tatay Cholo. Kasi naman tay, bigla na lang may umatake sa akin na malaking asong itim. Kamuntikan pa nga akong kagatin eh. Mabuti na lang suot ko tong San Benito na bigay mo sa akin. Tugon ni Kevin. Nanlaki ang mga mata ni Tatay Cholo sa sinabi ng anak. Ano sinabi mo? May sumugod sa'yo na asong itim. Dala mo naman ng sundang na dalawang talim ah. Hindi ka man lang lumaban. Anak ba talaga kita? Wika ni Tatay Cholo. Napayuko na lamang si Kevin sa sinabi ng ama. Kasalanan ko po ba o natakot ako? Hindi ko naman po inaasahan yung biglaan niyang pagsugod eh. Nagulat lang po ako. Napangunahan po ako ng takot. Hindi naman po ako kagaya niyo na matapang at madiskarte eh. Tugon ni Kevin. Kaagad nitong binitawan ang bitbit na sako. Kaagad na tumakbo si Kevin papasok sa silid. Napayak na lamang ito sa mga sinabi ni Tatay Cholo. Hindi matanggap ng binata na sinabihan siya ni Tatay Cholo. Pakiramdam niya ay hindi natutuwa ang ama sa kanya. Napag-isip-isip naman ni Tatay Cholo ang mga nabitiwang salita sa anak. Kaya kagad niya itong sinundan. Anak, pasensya na sa mga sinabi ko sa'yo. Patawad at nabigla lamang ako. Tinuruan naman kitang makipaglaban. Pero tila duwag ka pero tandaan mo. Ginagawa at sinasabi ko ang mga bagay na yun sa'yo para matuto ka sa buhay. Para kapag wala na ako, marunong kang tumayo sa sarili mong mga paa. Wika ni Tatay Cholo. Nang marinig ni Kevin ang sinabi ng ama, pinagbuksan niya ito ng pintuan, kinausap at tumiyak. Pasensya na po tay. Natakot lang po talaga ako kasi bigla na lang sumugod yung aso eh, pero nauunawaan ko naman po kayo kung bakit mahigpit kayo sa akin. Para din naman po sa akin yung sinasabi niyo eh. Wika ni Kevin. Nagyakapan na lamang ang mag-ama. Matapos ang pag-uusap, natulog na ang dalawa at nagkabate. Kinabukasan, maagang nagising si Tatay Cholo. Pumunta ito sa ilog upang mag-igib. Mabilis namang natapos sa gawain si Tatay Cholo. Kaya kagad itong nagluto ng agahan nilang mag-ama. Itlog na prinito at tuyo ang niluto ni Tatay Cholo. Naglaga din ito ng paborito ni Kevin na talbos ng kamote. Nagtadtad ng sibuyas at kalamansi ang matanda. Sabay nilagay yon sa mangkok na merong bagoong. Nagsangag din ng kanin si Tatay Cholo. At nang maihanda na ang agahan na iginising nito si Kevin. Ngunit nanlaki ang mga mata ni Tatay Cholo nang makapa niya na mainit ang anak. Dinalot ng kaba ang puso ng matanda. Patuloy ito sa paggising sa anak. Anak! Oy anak! Anong nangyayari sa'yo? Ang taas ng lagnat mo! Kagabi lang ayos ka pa.
Tanong ni Tatay Cholo. Kaagad itong kumuha ng mga halamang gamot. Kumuha din ito ng maligamgam na tubig na nilagyan niya ng mga dahon at binanyo sa anak. Ilang sandali pa. Nagising na si Kevin. Nagtataka itong nakatitig sa ama at kaagad nagtanong. Tay, ano po bang ginagawa mo? Tsaka bakit po napakaraming dahon dito sa paligid? Tanong ni Kevin. Natuwa naman si Tatay Cholo sa pagising ng anak. Kaagad niya itong niyakap ng mahigpit. Mabuti naman at gising ka na, anak. Kanina pa ako nag-aalala sa iyo. Ang taas kasi ng lagnat mo at may sugat ka pa sa tagiliran. Tugon ni Tatay Cholo. Tumayo naman si Kevin sa hinihigaan at napatingin sa ama. Hindi ko rin po alam, tay, na may sugat ako sa tagiliran eh. Basta na lang po ako nakatulog kagabi. Dahil sa sama ng loob sa'yo, pero ayos na po ako. Lalo na't nagamot niyo naman po ako eh. Maraming salamat, tay ah. Tugon ni Kevin. Mabuti na lamang pala at pinuntahan kita dito sa silid mo. Bumangon ka na dyan. Nang sa ganun makapag-agahan na tayong dalawa. Kung hindi mo pa kaya, manatili ka na lamang dito at kukunin ko ang pagkain. Wika ni Tatay Cholo. Kaagad namang tumayo si Kevin mula sa higaan. Nauna pa itong lumabas sa ama. Sumunod naman si Tatay Cholo sa anak upang alalayan. Sabay nag-agahan ang mag-ama at tahimik lamang sila habang kumakain. Ni isang salita ay walang lumalabas sa kanilang bibig. Matapos makapag-agahan, bumalik ng silid ang binata at nagpahinga. Dahil muling sumama ang pakiramdam ni Kevin. Hindi naman ito inistorbo pa ng ama. Hinayaan na lamang magpahinga ang binata. Samantalang si Tatay Cholo naman, inumpisahan ng linisin ang kanilang tahanan. Nagpausok pa ito ng mga iba't ibang uri ng halamang gamot at insenso. Ilang sandali pa, bigla na lamang may kumatok sa pintuan nila Tatay Cholo. Kaagad itong tinanong ng matanda bago binuksan ang pintuan. Sumagot naman ang nasa labas at nalaman ni Tatay Cholo na magpapagamot ang kumakatok. Pinapasok niya ito at pinaupo sa silya. Tatay Cholo, tulungan mo naman po ang aking anak. Ilang araw na po siyang walang malay at sa tuwing sasapit ang gabi, nagwawala po siya. Nagsisira ng gamit at galit na galit. Natatakot na po ang iba kong mga anak sa kanya dahil nananakit po siya. Hindi ko alam kung anong nangyari sa anak ko. Wika ng matandang babae. Habang umiiyak at akay ang isang binata. Kaagad namang sinuri ni Tatay Cholo ang pasyente. Kaagad niyang nalaman ang problema ng binata. Mabilis na kinuha ni Tatay Cholo ang mga gamit sa panggagamot lalo na ang Satur Coronados. Inumpisahan ni Tatay Cholo na gamutin ang binata. Ilang sandali pa, bigla na lamang tumayo ang binata at sinakal si Tatay Cholo. Galit naman itong nagpumiglas. Mabilis na tinutok ni Tatay Cholo ang Satur Coronados sa noo ng binata. At tila ba nasusunog ito. Bitawan mo ko. Kung ayaw mo madamay sa galit ko, hayaan mo kong paslangin ang binatang ito. Dahil malaki ang kasalanan niya sa akin at sa pamilya ko. Wika ng binata.
Kahit malakas ang nagparusa sa binata, hindi hinayaan ni Tatay Cholo na matalo siya nito. Ano ba ang ginawa sa iyong kasalanan ng binatang ito? Pakawalan mo na lamang siya at ako na ang bahala. Pero kung hindi mo ako susundin at papakinggan, parurusahan kita hanggang sa ikaw na mismo ang bumigay. Tandaan mo, kailanman ay hindi nanalo ang kadiliman sa kabutihan. Wika ni Tatay Cholo. At mas lalo pa nitong pinahirapan ang nanggagampala sa binata. Ilang sandali pa, bigla na lamang nawalan ng malay ang binata at nang maimulat ang mga mata. Nasa katinuan na ito. Nang mga oras na yon, kaagad natanong ni Tatay Cholo kung ano ba ang nagawa niyang kasalanan kung bakit siya pinaparusahan ng isang mambabarang na aswang. Nanlaki ang mga mata ng kasama ng binata. Hindi niya sukat akalain na maririnig ang bagay na yon. Ano bang pinagsasabi mo, Tatay Cholo? Wala namang ginagawa ang anak ko eh. Bakit ganyan ang tanong mo sa kanya? May nagawa ba ang anak ko na hindi ko alam? Tanong ng matandang babae. Kaagad tumingin si Tatay Cholo sa binata. Nagpapahiwatig ito na siya na lamang ang tanungin na matanda. Dahil alam nila na ang binata lamang ang makakasagot sa mga katanungan. Napayuko na lamang ang binata at tumitig kay Tatay Cholo. Pasensya na po, Nay, ha. Hindi ko po sinasadyang manakit ng kapwa. Habang nag-iigib po ako sa ilog, bigla na lang ako sinunggaban ng isang asong itim. Napakalaki at handa akong kainin. Para po iligtas ang buhay ko, nilabanan ko po yun at hindi inaasahang pangyayari. Nasaksak ko po yung aso eh. Sinundan ko po yun at nakita ko na nagkatawang tao. Hindi ko maipaliwanag ang takot na nararamdaman ko kaya umuwi ako ng bahay. Di ko na lamang po sinabi sa iyo ang nangyari dahil ayoko na mag-alala ka pa at mag-isip, Nanay. Hindi ko rin nakalain na parurusahan pala niya ako at ang pamilya natin. Samantalang sila naman ang may gawa at nangunguna. Pagsasalaysay ng binata. Napatango na lamang si Tatay Cholo. Para hindi na magambala pa ang binata at ang pamilya, binigyan ni Tatay Cholo ng pangontra ang mga ito. Nagpasalamat naman ng husto ang mag-ina dahil sa wakas, nasolusyonan na ang kanilang problema. Ngunit hindi alam ni Tatay Cholo na ang panggagamot niya ang magdadala sa kanila sa kapahamakan. Matapos ang araw na yon, nagpatuloy lamang ang buhay nila Tatay Cholo. Samantala, gumaling na si Kevin at naghilom na ang sugat. Nakalimutan na rin ni Tatay Cholo ang mag-ina na tinulungan dahil ilang linggo na ang lumipas. Hanggang sa isang araw, nagising si Kevin at narinig na tila may yapak sa bubong. Nababahala man, ngunit hindi na lumabas ang binata at natulog lamang muli. Kinabukasan, nagising na lamang si Kevin nang maamoy niya ang insenso at iba pang mga dahon na pinapausok ni Tatay Cholo sa buong tahanan. Hindi lamang yon, dahil lumabas si Tatay Cholo at may kung anong nilagay sa buong paligid. Nagdadasal pa ito ng Latin na hindi maunawaan ng binata. Matapos ang ginagawa, nakita ni Kevin ang ama na pumasok sa silid at hindi na ito lumabas pa buong maghapon. Alam ng binata na may pinaghahandaan ng ama, kaya hindi niya ito ginulo at nag-iwan na lamang siya na makakain ni Tatay Cholo sa may pintuan. Pagsapit ng gabi,
Hindi pa rin lumalabas sa silid si Tatay Cholo. Nag-aalala na si Kevin sa ama. Kaya kahit bawal pumasok ay tinignan pa din ni Kevin ang ama at nakita niya itong nakatulog. Sa halip na gisingin, hinayaan na lamang ito ng binata na makapagpahinga. Bumalik na si Kevin sa silid niya at natulog. Ilang sandali pa, narinig ni Kevin ang mga alingaw-ngaw. Iyabag ng paa at alulong ng aso. Kahit natatakot, kinuha ni Kevin ang kandila at lumabas sa silid. Nakita ni Kevin mula sa bintana ang tila isang asong napakalaki, kagaya ng nakasalubong niya sa gubat. Nakatitig ito sa kanya na para bang anumang oras susunggapan siya nito. Dahil sa takot ng binata, kinatok ni Kevin ang silid ng ama pero bago pa man makapagsalita, tumalon ang malaking aso mula sa bintana at sinampahan nito ang binata. Nabitawan ni Kevin ang kandila na hawak dahilan kaya nagsimula ng maliit na sunog. Nagising naman si Tatay Cholo nang maamoy ito. Lumabas ito sa silid at nakita ang anak na malapit ng kagati ng asong itim. Kinuha ni Tatay Cholo ang sundang na baliktaran ang talim. Tumalon ito at sinugatan sa likuran ng aso. Nang dahil sa takot ay napatakbo ang aso at kagad na kumuha ng tubig mula sa labas si Tatay Cholo. Binuhos sa maliit na apoy. Mabuti na lamang ay nagising si Tatay Cholo. Nailigtas niya ang anak at napigilan ang pagkasunog ng tahanan. Dahil sa nangyari, natulala na lamang si Kevin. Hindi ito makapagsalita at nanatiling walang kibo. Nang masigurado na wala na ang kalaban ay pinuntahan ni Tatay Cholo ang anak at niyakap. Anak, tumayo ka na dyan at huwag kang matakot. Andito na si tatay. Wala na ang kaaway kaya huwag kang mag-alala. Dahil nandito ako palagi para bantayan ka. Wika ni Tatay Cholo. Napatango na lamang si Kevin at nagpahid ng pawis. Isinara ng mabuti ni Tatay Cholo ang pintuan at mga bintana. Muli itong naglagay ng asin sa paligid at kung ano-ano pang mga dahon na pangontra sa anumang elemento. Hindi na natulog pa si Tatay Cholo. Binantayan na lamang nito ang anak hanggang sa sumapit ang umaga. Kinabukasan, nagising si Kevin na masama ang pakiramdam. Pero hindi niya yun pinahalata sa ama dahil ayaw niyang mag-alala ito ng husto. Para makabawi, pinatulog ni Kevin si Tatay Cholo. Matapos yun, nagluto ang binata ng agahan nilang dalawa. Kahit nanlalabo ang paningin, pinilit ni Kevin na makapagluto upang makabawi sa ama. Ilang sandali pa, bigla na lamang nabitawan ni Kevin ng hawak na kaldero. Tuluyan itong nawala ng malay. Narinig naman ni Tatay Cholo ang kalansing ng kaldero. Kaagad itong gumising at lumabas sa silid. Nakita niya ang anak na nakahandusay sa lapag. Dali-dali niya itong kinarga. Pero laking gulat niya nang bigla na lamang sakalin siya ni Kevin. At dahil nangialam ka sa aking plano, ikaw naman ang babalikan ko. Kapalit ng pagiging pakilamero mo, ang mahal na anak mo ang magdudusa. Wika ni Kevin. Nanlaki ang mga mata ni Tatay Cholo. Hindi siya handa sa bagay na yon.
Hindi rin niya suot o dalaman lang ang Satur Coronados. Mabilis na tinanggal ni Tatay Cholo ang kamay ni Kevin sa leeg. Nang makalaya sa sakal ng anak, kaagad pumunta sa silid at kinuha ang panlaban sa mambabarang na aswang. Isinuot ni Tatay Cholo ang medalyon at nilabanan ng anak. Kahit nag-aalinlangan, mahirap man para kay Tatay Cholong pahirapan ng sariling anak. Kailangan niya itong gawin upang matapos na ang mga nangyayari. Alam ni Tatay Cholo na kapag hindi niya tinapos ang gulo, hindi matatahimik ang kanilang buhay. Kaya labag man sa kalooban, ginawa ni Tatay Cholo ang makakaya para mapalayas ang mapangabusong aswang. Hindi nagtagal. Kaagad namang tumigil ang aswang sa paggamit sa katawan ni Kevin. Bumalik sa ulirat ang pinata at niyakap ang ama. Pero alam nilang dalawa na hindi pa tapos ang laban. Lalo na't hindi pa nila natatalo ang mambabarang na aswang na kasing lakas ng demonyo. Matapos ang pangyayaring yon, inihanda ng dalawa ang kanilang mga sarili. Binigyan ni Tatay Cholo ng pangontra ang anak upang hindi na magamit ang katawan nito. Inihanda nila ang mga gagamitin sa pakikipaglaban dahil sigurado si Tatay Cholo na susugod muli sa tahanan ang mga kalaban. Pagsapit ng gabi, kagaya ng inaasahan, sumugod ang mga aswang kasama ang mga mambabarang. Nang makita ni Kevin kung gaano karami ang kanilang mga kalaban, para bang gusto nitong tumakbo palayo sa tahanan. Tay, kaya ba natin silang ubusin? Dadalawa lang tayo samantalang sila. Napakarami. Mukhang ito na ang katapusan nating dalawa, tay. Kung ngayon man ako mawawala sa mundong ito, palagi mong tatandaan, tay, na mahal kita. Hindi ko man nasasabi sa iyo at napaparamdam pero yun palagi ang nasa puso ko, tay. Wika ni Kevin. Ano bang pinagsasasabi mo, anak? Hindi pa ito ang ating katapusan dahil sisiguraduhin ko. Mauubos sila bago pa sumapit ang umaga. Tugon ni Tatay Cholo. Kinuha nito ang buntot page, kasabay ng pag-abot ng sundang na magkabilaan ng talim sa anak. Sa labanang yon, ang tanging pinagkakapitan ng mag-ama ay ang pananampalataya nila sa Panginoon at ang determinasyon na manalo sa laban kahit na mukhang dehado. Kada aswang na lalapit kay Kevin, sinasaksak niya ito. Samantalang si Tatay Cholo naman, hinarap ang pinuno ng mga ito na aswang na mambabarang. Hinampas ni Tatay Cholo ng buntot pagi ang aswang, pero mabilis itong nakaiwas. Sinugatan ito si Tatay Cholo sa braso at hindi yun nailagan ng matanda. Gayunpaman, hindi yun ininda ni Tatay Cholo. Nagpatuloy lamang ito sa pakikipaglaban hanggang sa nakita niya na natumba ang anak at lalapitan na ng aswang. Mabilis na kumilo si Tatay Cholo. Pinaghahampas ng buntot pagi ang bawat aswang na lalapit sa anak. Gumawa ito ng ritual upang protektahan si Kevin. Mabilis namang tumayo ang anak at tinulungan ng ama sa pakikipaglaban, hanggang sa nahawakan ito ng mambabarang. Sige, ipagpatuloy mo ang ginagawa mo, Cholo. Gagawin ko din ang nais ko sa anak mo. Pahihirapan ko siya hanggang sa bawian ng buhay. Banta ng aswang.
Natigilan naman si Tatay Cholo sa ginagawa. Huwag mong idamay ang anak ko. Tayo na lang dalawa ang magtunggali nang malaman natin kung sino ang mananalo. Huwag mong ugaliin na magtago sa ilalim ng mga batang kinakaya-kaya mo. Ako ang harapin mo nang masubukan natin ang lakas mo. Paghamon ni Tatay Cholo, umagalpak ng tawa ang aswang at tinapon sa gilid si Kevin. Tumama ang likod nito sa puno kaya hindi kagad nakatayo ang binata. Dahil sa galit, sumugod si Tatay Cholo. Hinampas ng buong lakas ang aswang at tinamaan naman sa kanang dibdib. Kaya napaupo ito at ininda ang sakit. Nang makabawi ng lakas, sumugod ito at sinunggaban si Tatay Cholo. Nagpagulong-gulong ang dalawa hanggang sa tumama ang ulo ni Tatay Cholo sa isang bato at nawalan ng malay. Nang muling imulat ni Tatay Cholo ang mga mata, nakita niya na nakatali na ang mga paa at kamay. Kagad niyang hinanap ang anak at nakitang nakatali din ito. Ilang sandali pa, pumasok ang kalaban at nakangiti. Alam ni Tatay Cholo na may masama itong binabalak. Akala ko ba matapang ka, Cholo? Bakit parang natatakot ka ngayon? Nasaan na ang tapang mo? Nabahag na ba ang buntot mo? Wika ng aswang. Ngunit hindi nagpatinag si Tatay Cholo. Matapang ka lang dahil nakatali ako. Kung pakawalan mo kaya ako, di sana makikita natin ang galing nating dalawa. Dehado ko sa iyo dahil nakatali ako. Samantalang ikaw naman nakatayo at nakangiti ka pa dyan. Wika ni Tatay Cholo, sabay dura sa mukha ng aswang. Sa galit ng nilalang, kinalmot nito ang mukha ni Tatay Cholo. Umagos ang dugo sa mukha pero tumawa lamang ang matanda. Nagtataka ang aswang sa inasta ni Tatay Cholo na parang wala itong pakialam kahit duguan na. Wala ka talagang takot, Cholo. Pero tignan natin ang tapang mo. Kung ang anak mo muna ang parurusahan ko. Maati mo pa kaya na tumawa habang nakikitang nasasaktan ng mahal mong anak? Wika ng aswang. Binalingan nito si Kevin. Paglapit ng aswang sa binata, bigla itong napaatras nang makita ang suot na medalyon ni Kevin. Tila nasilaw ito at hindi makalapit sa binata. Mabilis namang nakalas si Tatay Cholo ang nakatali sa kamay. Matapos ay kagad dinampot ang buntot pagi. Kasabay ng paghataw ng napakalakas sa likuran ng aswang. Napasigaw sa sakit ang kalaban ngunit hindi pa tapos si Tatay Cholo. Dahil sinakal niya ang buntot pagi sa aswang. Para bang malalagutan na ng hininga ang kalaban. Nagmamakaawa ang aswang ngunit hindi ito pinakinggan na matanda. Nagtulungan ang magama upang wakasan ang buhay ng aswang. Isinuot ni Kevin ang medalyon sa aswang. Samantalang si Tatay Cholo naman, sinakal ito gamit ang buntot pagi hanggang sa mawalan ito ng malay. Nang masiguradong wala ng buhay ang kaaway, inakay ni Kevin ng ama paalis sa lugar. Pero bigla na lamang tumayo ang aswang. Sinaksak nito si Tatay Cholo sa tagiliran. Mabuti na lamang ay mabilis sa pagkilos si Kevin. Nadaplisan lamang ang ama. Mabilis na dinampot ni Kevin ang sundang at pinugot ang ulo ng aswang. Matapos ang nangyari,
Kagad nilapitan ni Kevin ang ama at sinigurado na ayos lamang ito. Ayos lang ako anak. Malayo naman to sa bituka eh. Halika na. Nang sa ganun magamot ko ang mga sugat ko. Wika ni Tatay Cholo. Mahigpit namang niyakap ni Kevin ang ama. Naglakad na ang mga ito pabalik sa tahanan. Nung makauwi, naging maayos na si Tatay Cholo dahil nalunasan na niya ang mga sugat. Nang dahil sa nangyari, mas lalong tumatag ang samahan ng mag-ama. Napatunayan nila na ang pagtutulungan ay susi sa matagumpay na labanan. Matapos ang araw na yon, mas lalong pinahalagahan ni Kevin ang ama. Palagi niyang sinusunod ang mga bilin at sinasapuso ang mga turo. Sa kasalukuyan, may pamilya na si Kevin. Masayang namumuhay sa probinsya. Kasama pa rin niya ang ama dahil nais niyang sulitin ang mga oras na kasama niya ito. Samantalang si Tatay Cholo naman, hinihintay na lamang ang kanyang paglisan. Ngunit magpasa hanggang ngayon, naaalala pa rin ng mag-ama ang lahat ng nangyari. Nang minsang bansagan si Tatay Cholo na pinakamagaling na albularyo. At ang laban nila sa aswang na mambabarang. Ang kwentong ito ay mula sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Pau. Hindi tunay na pangalan. Taong 1980. Pasig, Iloilo. Mula sa isang payak na pamilya si Pau. Ang ama ay trabahador sa paggawaan ng asukal. Samantalang ang ina naman, piniling manatili sa kanilang tahanan. May munti silang tindahang pinagkukunan ng pandagdag sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Nagtapos ng sekundarya si Pau. Hindi na ito tumuloy sa kolehiyo dahil mas pinili niyang maging katuwang ng ama sa paghahanap buhay. Nagtrabaho ang binata sa isang tindahan ng bigas sa bayan. At dahil sa hanap buhay na ito, nagkaroon siya ng hindi pangkaraniwang karanasan. Kaunting description lamang sa lugar nila Pau. Dahil dito iikot ang kabuuan ng kwento. Medyo malayo sa bayan ang tahanan. Nakatira ang mga ito sa isang liblib na baryo malapit sa hangganan ng Lambunaw at Pasig. Kailangan maglakad ng halos 5 kilometro bago marating ang mismong kabisera ng Pasig. Habang yun daanan naman, makapal na kagubatan na binubuo ng mga kawayanan at maliliit na puno. May baging din na nakausli na kapag nadikit ang balat mo sa ito, siguradong mamamaga. Madaling araw pa lamang kung umalis si Pau sa tahanan. 8:00 pa naman ng umaga nagbubukas ang tindahang pinapasukan. At minsan habang nasa daanan, napansin niya na tila may kasabay siyang naglakad. Ngunit nang lingunin niya ito, wala namang tao. Ilang beses na niya itong nararanasan, kaya medyo nasanay na din ang binata. Ngunit habang tumatagal, napapansin niya na palakas ng palakas ang mga pagpaparamdam sa kanya. 5:00 pa lamang ng hapon, pinapayagan na itong umuwi ng amo. Dahil alam nitong malayo ang tahanan ni Pau. At minsan habang papauwi ang binata, tuluyan niyang nalaman kung ano ang nagpaparamdam sa kanya.
papalubog na ang araw ng mga sandaling yon at nasa kalagitnaan siya ng paglalakad sa loob ng kagubatan. Nang bigla siyang makarinig ng isang malakas na sitsit sa gawing kanan. Kagad itong napahinto para tignan. Medyo madilim na ng mga sandaling yon pero may naaninag siyang figura ng isang lalaking nakatayo sa tabi ng isang puno. Sinipat niya itong mabuti hanggang sa nasigurado niyang ito ay isang tao. Naglakad siya papalapit sa figura. Ngunit sa kasamaang palad, natisod ito sa isang nakausling ugat ng puno. Nadapa sa lupa at nang makatayo, tinignan niya ang figura at nakita niyang wala na ito sa tabi ng puno. Laking gulat niya nang bigla na lang may nagsalita sa tabi niya. "Ayos ka lang ba? Medyo masama yung bagsak mo, kaibigan, ah." Wika nung tao. Nanlaki ang mga mata ni Pao dahil ito mismo yung figura ng lalaki na nakita niya sa tabi ng puno. Ayos lang naman ako eh. Teka, ano pala ang ginagawa mo dito? Saan ka ba nakatira?" Tugon ni Pao. Nagpalinga-linga pa ito sa paligid para maghanap ng bahay. Pero wala naman siyang nakita. "Dito lang sa malapit. Ako nga pala si Ellis. Pao ang pangalan mo, di ba?" Wika ng lalaki na nagpangalang Ellis. Laking gulat ni Pao dahil kilala siya nito. Pilit niyang iniisip kung saan sila nagkita ng taong yon. Pero wala naman siyang maalala. Laking gulat niya nang biglang sabihin ni Ellis ang laman ng isipan. "Huwag mo nang alalahanin dahil hindi pa talaga tayo nagkita noon. Ang ibig kong sabihin, nakakasama mo ko, pero hindi mo ko nakikita." Wika ni Ellis. Dito na kinabahan si Pao. Unti-unti siyang umatras at nang marating ang daanan, kagad siyang tumakbo ng walang lingon-lingon. Pagkarating sa tahanan, kaagad siyang sinalubong ng ina. Nagulat ito dahil maputla ang binata. Pinagpapawisan din ng malamig. Oh, anak. Anong nangyari sa'yo? Para ka namang nakakita ng multo. Tanong ng ina. Naitago na lang natin sa pangalang Bebeng. "Ewan ko kung multo ba yung nakita ko kanina, Nay. Pero tama kayo. May nakita nga ako sa daanan." Tugon ni Pao. Pagkatapos niyang sabihin ang mga katagang ito, kaagad hinimatay ang binata. Nataranta naman ang ina at kaagad siyang binuhat papasok ng tahanan. Kinabukasan, gumising si Pao na sobrang sama ng pakiramdam. Mataas ang lagnat at nanginginig. Nagtataka ang ina dahil tanghali na ay hindi pa din ito bumabangon. Pao, anak. Tanghali na. Wala ka bang balak pumasok sa trabaho? Tanong ni Nanay Bebeng. Nang mapansin nitong hindi kumikilos ang binata, kaagad niya itong nilapitan upang yugyugin sana. Ngunit nanlaki ang mga mata nang maramdaman niyang sobrang init ng katawan ni Pao. Natatarantang lumabas ng silid si Nanay Bebeng. Sakto naman walang pasok ang ama ng araw na yon, kaya nagpa siya silang ipatawas ang binata. Kagad nagpatawag ng manggagamot ang tatay ni Pao. At pagkarating pa lamang ng ipinatawag nilang manggagamot, hindi na ito makahakbang papasok sa tahanan.
Mang Estong, ano po bang problema? Naroon po sa loob ng kwarto ang anak ko. Wika ng ama na si Tatay Tonyo. Napalingon sa kanya ang manggagamot at sinabing, Hindi ordinaryong sakit meron ng anak mo, Tonyo. At sa antas ko ngayon, sigurado kung hindi ko rin siya kakayanin. Ipagpatawad niyo pero hindi ko siya matutulungan. Nga pala, susubukan kong kausapin ang pinsan ko sa kabilang baryo at baka sakaling makayanan niya ang sakit ng anak niyo. tugon ni Mang Estong. Dali-dali na itong lumabas ng bakuran nila Mang Tonyo. Hindi naging malinaw sa mag-asawa kung ano ang sakit ng anak. Ngunit kinahapunan nung araw ding yon, muling dumating si Mang Estong kasama ang isang lalaking mga nasa edad 40. Tadtad ng medalyon ang buong katawan at may mga salitang Latin na nakatattoo sa magkabilang balikat. Magandang hapon sa inyo. Pasensya na at muntikan pa kaming gabihin. Siya nga pala. Ito nga pala si Salvador, ang pinsan ko mula sa kabilang baryo. Pagpapakilala ni Mang Estong sa kasama. Sinabi din itong isang batikang manggagamot at antingero si Salvador. Matapos ang pagpapakilala, kaagad nang pumasok si Salvador sa kinaroroonan ng binata. Naikwento na sa akin ni Manong Estong ang kalagayan ng anak niyo. Pero nakasalalay sa inyo ang gagawin kong panggagamot. Wika ni Salvador na nagpagulo sa isipan ng mag-asawa. Ano ang ibig mo sabihin? Ano ba ang sakit ng anak namin? Nagtatakang tanong ni Mang Tonyo. Kaagad namang pinaliwanag ni Salvador ang lahat. Ayon dito, walang sakit ang binata. Sinusubukan ng gabay nitong makakonekta sa kanya. Ngunit napakahina ng dunga ni Pao, kaya nadadaig siya ng nilalang. Isang napakalakas na elemento ang gabay ng anak niyo. Maliban sa malakas, nabibilang pa ito sa maharlikang angka ng mga engkanto. Tugon ni Salvador. Ganun ba? Ano naman ang pwede naming gawin? Sinabi mo kanina na nakasalalay sa amin ang gagawin mong panggagamot, hindi ba? Muling tanong ni Mang Tonyo. Kagad namang pinaliwanag ni Salvador ang kanyang unang sinabi. Kaya kong itaboy ang gabay at tuluyang putulin ang ugnayan niya sa anak niyo. Pero maaaring magtamo ng pisikal na karamdaman ang binata. O maaari kong palakasin ang dunga ng anak niyo para magawa niyang makipagkonekta sa elemento. Kaso lang kapag nangyari yon, maaaring magbago ang takbo ng buhay niya. Tugon ni Salvador. Walang kaalam-alam ang mag-asawa tungkol sa mga bagay na ito. Kaya naman binalik nila ang pagpapasya kay Salvador. Kung ano sa tingin niyo ang makakabuti, yun ang gagawin niyo. Tiwala naman kaming iisipin mo ang ikabubuti ng nakararami. Wika ni Nanay Bebeng. Pinagmasdan ni Salvador si Pao. Nakita niyang kakaiba ang aura ng binata. Kagad siyang napangiti at sinabing, sisiguraduhin ko pong ang gagawin ko ay makakapagpabago ng buhay ng anak niyo. Isang pagbabagong magbebenepisyo ang pangkalahatan. Tugon ni Salvador. Matapos ang pag-uusap nila,
Kaagad niyang sinabihan ng mag-asawa na iwan sila ng binata sa loob ng silid. Kaagad niyang sinara ang pinto at binilinan si Mang Estong na kahit anong mangyari at kahit anong madinig ay huwag silang magtatangkang pumasok. Matapos maisara ang mga bintana at pinto ng silid, sinimulan na ni Salvador ang ritual. Ang una niyang ginawa ay pinapasok sa katawan ni Pau ang elementong gabay. Makailang ulit niyang tinawag ang nilalang bago ito tuluyang sumagot. Anong kailangan mo sa akin, manggagamot? Balak mo ba akong paalisin sa tabi ng ginagabayan ko? Tanong ng nakasanib na nilalang sa katawan ng binata. Paumanhin, elemento. Alam kong kapangahasan ng pagtawag ko sa iyo. Ngunit nais kong makipagkasundo. Hindi ko ninanais na paalisin ka sa tabi ng binata. Kabaliktaran ang nais kong mangyari. Kaya hanggat maaari, simulan natin ang usapang ito sa pamamagitan ng pagpapakilala. Tugon ni Salvador. Laking gulat niya nang biglang maupo si Pau. Dito niya napagtanto na hindi basta elemento ang nasa loob ng katawan ng binata. Ako nga pala si Elise. Mula ako sa angka ng mga dalakit noon. Hindi mo na kailangan magpakilala pa. Ikaw si Salvador, ang kinalulugdan ng aking amang hari. Tugon ni Elise. Nanlaki ang mga mata ni Salvador dahil sa sinabi ng nilalang. Kaagad siyang napaluhod at yumuko. Kaunting kaalaman lang patungkol sa pamilya ni Salvador. Mula ito sa mahabang linya ng mga manggagamot at babaylan. Sinasabing ang kanyang ama ay may gabay na hari ng mga dalakit noon. Paumanhin sa kalawastanganan, kamahalan. Hindi ko sinasadyang titigan kayo sa mga mata. Ipagpaumanhin niyo po ang asal ko at tatanggapin ko ang kaparusahang ipapataw niyo sa akin. Wika ni Salvador. Pero ngumiti lang ang elemento at muling tumugon. Bakit ko naman gagawin yun? Narinig ko ang lahat ng sinabi mo kanina sa mga magulang ni Pau. At alam kong alam mo na nababasa ko ang saloobin ng isang tao, hindi ba? Nakikita kong maganda ang hangarin mo. Kaya gawin mo kung ano ang nararapat. Itakda mo ang tadhana ng batang ito. Tugon ni Elise. Matapos itong sabihin ng elemento, muling bumagsak sa higaan ng katawan ni Pau. Walang pagdadalawang isip na sinimula ni Salvador ang ritual ng pagpapataas ng dunga ng binata. Halos buong gabi niya itong isinagawa hanggang kinabukasan. Pagkabukas niya ng pinto, kasama na niyang lumabas si Pau. Dali-daling pumunta sa kusina ang binata at uminom ng tubig. Pagkabalik nito, kaagad napansin ng mga magulang ang malaking pagbabago sa binata. Naging mas maaliwalas ang muka at mas lalong bumilog ang pangangatawan. O Nay, Tay, bakit parang nakakita kayo ng bulto? Isara niyo nga yung mga bibig niyo. Ako lang to eh. Wika ni Pau, sabay yakap sa mga magulang. Ngunit natigil ang kanilang tawanan nang magsalita si Salvador. Kung inyong mamarapatin, nais kong manatili sa pangangalaga ko ang inyong anak. May mahalagang misyon ang binata at nais kong ako ang gumabay sa kanya. Papunta sa landas ng katuparan ng kanyang misyon sa mundo. Wika ni Salvador. Ito din ang hiling ni Pau. Bago pa lumabas ang dalawa sa silid,
Naipaliwanag na ni Salvador ang lahat sa binata. Kung ano ang makakabuti para sa anak namin. Sumasa inyo ang pagsangayo naming mag-asawa. At kung ito man ang katawagan niya mula sa Diyos, sino ba kami para humadlang? Wika ni Tatay Tonyo. Kaya nung araw ding yon, isinama ni Salvador ang binata upang sanayin para maging isang manggagamot. Pagkarating sa tahanan ni Salvador, kaagad pinaliwanag ng manggagamot ang lahat ng pagdadaanan ng binata. At nang sumunod na araw, nagsimula na ang pagsasanay ni Pau. Nagsisimula ang araw ng binata sa pagsasanay ng pisikal na katawan. At tuwing tanghali naman, tinuturuan siya ni Salvador ng mga usal kung para saan ang mga ito at kung paano pagaganahin. Sa hapon hanggang gabi naman, ituturo sa kanya ng guro ang paggawa ng mga pangbanyos at pausok. Nang maglaon, naging isang magaling na manggagamot si Pau. Sa tulong ng gabay na si Ellis, nagagawa niyang makapagpagaling ng mga karamdaman ng tao. Ngunit nagkaroon siya ng isang pasyenteng sumubok sa kanyang kakayanan, pati na rin sa pananampalataya sa Ama. Isang hapon, papauwi ito galing sa isang gamutan nang bigla siyang salubungin ng isang babaeng nasa edad 40. Pau, mabuti naman at nakasalubong kita. Salamat sa Diyos. Maaari mo bang puntahan ang anak ko? Hindi na namin alam ang gagawin. Kung sino-sino ng manggagamot ang tumingin sa kanya, iisa lang ang sinasabi. Kinuha na ng demonyo ang kaluluwa ng anak ko. Wika ng matandang babae. Nagulat si Pau sa narinig. At dahil interesado siya sa kasong ito, hindi na siya nagdalawang isip na sumama sa tahanan ng babae. Pagkarating pa lamang sa bahay, kaagad niyang naramdaman ang kakaibang aura sa paligid. Napakabigat nito sa pakiramdam na tila hinahatak ang kaluluwa palabas ng katawan. Papasok na sana ang binata sa tahanan nang bigla niyang maramdaman ang gabay. Tila pinipigilan siya nito. Ngunit hindi nakinig ang binata. Tumuloy pa din ito sa pagpasok. Sa pagkakataong yon, narinig niya ang boses ni Ellis na nagsasabing hindi nila kakayanin ang nilalang na may hawak sa kaluluwa ng pasyente. Hindi naman natin malalaman kung hindi susubukan, kaibigan eh. Wika ni Pau sa isipan. Kaya wala nang nagawa ang gabay. Itinuro ng ginang ang kinaroroonan ng anak. Kaagad namang pumasok ang binata. Sa pinto pa lamang ramdam na ni Pau ang enerhiyang tila nagtutulak sa kanya palabas ng silid. Ellis, mukhang mapapalaban tayo dito ah. Wika ni Pau sa gabay. Oo, mapapalaban talaga tayo. Pero wag mong sabihin hindi kita binalaan ah. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako lalayo sa tabi mo eh. Tugon ng elemento sa isipan. Ang pasyente ay isang babaeng nasa 18 taong gulang. Nakaupo ito sa sulok ng silid. Habang papalapit si Pau sa kanya, siya din namang unti-unting pag-angat ng ulo ng dalaga. Isa na namang laruan ang pinapasok ng iyong ina. Tamang-tama.
Nababagot na ako. Wika ng nakasapi sa dalaga. Iba ang boses nito na tila may 3 o 4 na katao ang nagsasabay-sabay magsalita. Walang hiya kang demonyo ka. Ang lakas ng loob mong manggambala. Ngayon, ibabalik kita sa impyernong pinagmulan mo. Wika ni Pao. Pagkatapos magsalita, biglang nag-angat ng tingin ang dalaga. Laking gulat ni Pao dahil bigla siyang tumalsik papunta sa dingding. Nang makatayo, kaagad din siyang nagtaas ng depensa. Ngunit habang nag-uusal ng dasal, narinig niyang sinasabayan siya ng nakasapi sa dalaga. Ngunit hindi huminto si Pao sa pag-uusal habang nakatingin sa pasyente. Unti-unti naman itong tumayo at naglakad papunta sa harapan. Laking gulat ni Pao dahil nakita niyang nagtatanggal ng kasuotan ang dalaga. Ipinikit ng binata ang mga mata at nagpatuloy sa pagdarasal. Naramdaman niyang hinawakan ng dalaga ang magkabilang pisngi at pilit dinidilat ang mga mata. Pao, wag na wag kang magpapadala sa tukso. Labanan mo lang. Kagagawa nito ng demonyo kaya wag na wag kang papadala sa panlilinlang niya. Wika ni Ellis. Tumawa ng malakas ang nakasanib sa dalaga at sinabi, Huli na ang lahat. Kahit na anong dasal ang gawin mo, wala na itong bisa sa akin. Ang totoo, ang mga dasal na inuusal mo ay mula sa aking Panginoon. Wika ng nakasanib. Pilit pinanlalabanan ni Pao ang panguudyok ng demonyo. Ginamit nito ang katawan ng dalaga para tuluyang mapasuko ang binatang manggagamot. Malakas ang demonyo. Ngunit mas malakas ang pananampalataya ni Pao. Itinulak niya ang dalaga. Lumuhod at dinukot ang isang medalyon mula sa bulsa. Ito ay isang San Benito. Mahigpit na pinagbabawal ni Salvador na wag niya itong gagamitin. Lalo na kapag nasa tabi ng gabay. Dahil maaari nitong maapektuhan ang elemento. Ellis, pasensya ka na. Maaari kitang masaktan sa gagawin ko. Pero ito na lang ang naiisip kong paraan para tuluyang mapuksa ang demonyong yan eh. Wika ni Pao. Kaagad niyang naramdaman ang kamay na dumampi sa balikat. Gawin mo ang nararapat, Pao. Alam mong nandito ako para tulungan ka. At kahit na ikapapahamak ko pa, kung ikabubuti naman ang nakararami, handa ako magbuwis ng buhay. Tugon ni Ellis. Kaagad hinawakan ni Pao ang medalyon sa 2 kamay. Inusal niya ang mga basag na letra sa harapan at likod ng medalyon. Napansin niya ang unti-unting pag-atras ng pasyente hanggang sa tuluyan na itong madikit sa pader. At nang bigkasin niya ang huling mga kataga ng orasyon, tuluyang napasigaw ang nakasanib sa katawan ng dalaga. Tila sinusunog ang nilalang na nasa loob ng katawan ng pasyente. Biglang naalala ni Pao si Ellis. At nang lingunin niya ito, nakatayo lamang ito sa kanyang tabi na tila walang nangyayari. Akala ko ba, sinabi ni Mang Salvador mapapahamak ka eh. Para namang wala lang sa'yo to eh. Wika ni Pao. Wala naman talagang mangyayari sa akin.
Ang sinabi sa iyo ng guro mo ang huli mong pagsubok ng katatagan sa pagpapasya. Masasabi kong pumasa ka, kaibigan. Ngayon, ituon mo lang ang pansin mo sa kalaban at mahaba pa tayong magsasama, kaibigan. Tugon ni Ellis. Ibinalik ni Pau ang tingin sa pasyente at nang makita niyang tuluyan na itong hindi makakilos, inusal niya ang dasal na pinagkaloob sa kanya ng gabay. Isa itong uri ng dasal na maaaring tumupok ng kahit anong elementong patutungkulan mo, maging ang pinakamalakas na demonyo. Hindi nakakaligtas sa dasal na ito. Ito ang una at huli kong gagamitin ng dasal na ito, Ellis. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa atin. Pero bahala na ang Diyos. Wika ni Pau. At nang matapos niyang usalin ang orasyon, bigla na lamang nangisay ang dalaga at nawala ng malay. Dahan-dahang lumapit si Pau sa pasyente at dinampot ang kumot at binalot sa katawan nito. Nang buksan ang pinto, nakita niyang nakaabang ang pamilya ng pasyente. Kagad naman niyang pinapasok ang mga ito. Sa pagkakataong yun, napatunayan ni Pau na walang makakatalo sa kapangyarihan ng Diyos Ama. Hanggang sa kasalukuyan, isa pa ding manggagamot sa kanilang lugar si Pau. Kinilala ito sa kahusayan sa pagpapalayas ng mga demonyo. At dahil ito sa kakayanan niya at sa kanyang gabay na dalakit nun. Solid talaga tong kwento ni Pau, no? Hindi niya inaasahan na magkakaroon siya ng gabay na dalakit nun. Pero tinanggap niya yung responsibilidad at naging manggagamot. Ginawa niya ang lahat na makakaya niya para tumulong sa kapwa. Kaya mga katombi, comment down below kung nagustuhan niyo ang ating kwento. Salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Paalam.